Sa baryo ng San Roque, may isang matandang babae na kilala bilang Aling Bebang. Mag-isa lang siya sa lumang bahay sa dulo ng looban, isang lugar na madalas iwasan ng mga taga-baryo. Tuwing gabi, naririnig daw ang mahinang pag-iyak at tawanan mula sa loob ng bahay niya. Pero para kay Liza, isang dalagang bagong lipat mula Maynila, pawang tsismis lang iyon hanggang sa marinig niya mismo ang tawag. Isang gabi, habang naglalabas sa poso, may boses siyang narinig mula sa loob ng looban. Liza, tulungan mo ko, malamig at mahina, pero malinaw. Akala niya lasing lang o napadaan lang ang tao. Pero nang tumingin siya sa dilim, may aninong babae na nakatayo, basa ang buhok at nakatingin direkta sa kanya. Napaatras siya, pero narinig ulit niya ang pangalan niya, mas malapit, mas malinaw. Liza, huwag kang umalis. Kinabukasan, tinanong niya si Mang Cardo, ang caretaker ng lupain. May nakatira pa po ba sa loob ng looban? Tanong niya. Napayuko si Mang Cardo bago sumagot, wala na, hija. Si Aling Bebang matagal nang patay. Nasunog ang bahay niya 5 taon na ang nakalipas pero minsan, tinatawag pa rin niya ang mga bagong salta. Natahimik si Liza, nanlamig ang katawan pero sinubukan pa rin niyang itaboy ang takot. Pagdating ng gabi, narinig niyang kumakatok sa bintana. 1, 2, 3, sunod-sunod. Nang silipin niya, nakita niya ang mukha ni Aling Bebang, sunog, natutunaw, pero nakangiti. Salamat, anak, nakarating ka rin. Dinig niya ang mga yabag papalapit, ang mga dingding ay parang humihinga, at sa salamin ng bintana, nakita niya ang sarili niyang anyo, ngunit sunog din, nakangiti, at marahang binubulong, hindi ka na makakaalis. Kinabukasan, natagpuan ng mga kapitbahay ang bahay ni Liza na sarado, pero may halakhak na nagmumula sa loob. At sa gabi, may bagong boses na raw silang naririnig sa looban, isang babae, humihingi ng tulong, tinatawag ang pangalan ng mga dumaraan. Tulungan mo ko, ako si Liza.